puntahan naman ho natin mga boss, etong si Joel Villanueva, no? Tsaka si Cayetano mamaya. Oh, Joel Villanueva muna ho tayo. Nakakatuwa naman kasi lahat Shh, kayong maingay. Magkakaso to. Kagalit na naman, no? Magkakaso na naman, mga kababayan. O magkakaso kasi nga daw, pinagbibintangan siya na merong proyekto. Pinagbibintangan siya na merong ghost project. Wala naman daw ho, mga bossing. Kakasuhan yata sila Bryce Hernandez. Baka ho pati tayo kasuhan, mga kababayan. Bakit to? Eh, tinatopic natin siya eh. Oh, Game na, ano yung update dun sa mga ginagawa mong para i-counter our lawyers are talking about it, and nakakatuwa naman kasi lahat puro positive na they are very much confident na airtight yung mga cases that yan, airtight na talagang. Siguro ako, panigurado ako sila Bryce Hernandez kakasuhan ito. Pero, para po sa mamamayang Pilipino, gusto nilang marinig yung kasagutan, no? Di ba? Kasi mga kababayan, ang pinupunto ni Senator Dila, ay hindi Senator Dila, sorry, ni Senator Joel Villanueva, mga kababayan, bakit sinisingle out daw siya? Bakit siya at siya? Bakit sila daw ni Bato de la ni Jinggoy lang ang masama? Meron namang mga congressman. Yung mga congressman ho, mga bossing, isa-isa sumagot na eh. Isa-isa na napakinggan ko kung ano yung mga dahilan eh. Sila Marcy Teodoro. Si Marcy Teodoro pala ang nagsiwalat doon sa mga double budget sa isang proyekto. Kumbaga, ang example ho eh ngayon proyekto 2022 na budgetan na, natapos na, nakumpleto na. Tapos sa 2026 bibigyan ulit, lalagyan ulit ng budget kahit tapos na. Si Marcy Teodoro. Kaya daw po, yun ang tingin niya kung bakit isinasama. Diba? Yung kanyang pangalan doon sa congressman. Yung isa naman, kaalyado ni Vico Soto. Napaka common sense na lang yun. Yung kaalyado ba ni Vico Soto, alam niya makakalaban niya yung mga diskaya. Hihingi siya ng pera para doon. Isa namang congressman, wala naman daw mga proyekto ang mga diskaya sa kanilang lugar. Hindi na-awardan ang mga diskaya sa kanilang lugar. Paano nga naman daw manghihingi ang mga sila ng pera sa mga diskaya? Di po ba? Dapat ganun ang ginagawa nila Joel Villanueva. Tsaka nila Jinggoy. Hindi ho. Ang gagawin nila, turo doon sa congressman. Bakit po yung mga congressman doon? Mga nabanggit po ang pangalan nila pero hindi naman po sila front page. Huwag niyong intindihin yung problema nila. Intindihin nyo yung problema nyo. Punto por punto niyong ipaliwanag yung mga text message di umano. Nandun nakasulat yung pangalan. Diba? Yung mga litrato, kaila Alcantara ko. Diba? Yun ang mga dapat nilang ipaliwanag, mga bossing. be filing. So, we're happy about it. It's just that, yun lang, mahirap talaga yung court of public opinion yung binibira nila. Hindi nila binabanggit yung 2023, ni-raise na natin ito. Tapos, 2023 pala, bigla na lang sasabihin may project ka na hindi mo rin alam, na hindi din alam ng DE, ng RD, ng secretary. And then, siya naman daw ko kasi ang nagpapasimula ng mga pagsigaw patungkol doon sa mga ghost project. Di ba? Kaya lang alam niyo kung bakit mas naging mainit sa mata ng publiko si Joel Villanueva? Hindi pa po nag-uumpisa, wala pa po tinuturong pangalan, hindi pa po napapangalanan. Bigla nang nagsasalita si Joel Villanueva. Alam ko po, wala sa mga senador. Yung may mga kilalang, mga kontraktor, etc. Yun! Yung hindi pa nababanggit ang pangalan, pumipiyok na ho. Nag-iingay na. Mano bang tumigil ka muna? Di ba? Kasi anong sabi niya doon? Wala po kaming mga kaugnayan doon sa mga kontraktor na mga ganyan. Wala po kaming mga kakilala, mga kontraktor na ganyan. Ayun, nilabas ho tuloy, lumabas yung mga picture nila ni Alcantara na magkakilala sila. this guy, na nung dumating dun sa camera,
biglang iba na yung sinasabi, di ba? So, nakakagulat lang, but it is what it is. Alam naman natin yung reputasyon din dun sa camera. Pag witness ka, pag hindi nagustuhan yung sasagot ko, ikaw contempt ka. O yun, labanatan pa yung camera. Hindi. Kasi naman doon mga kababayan, talagang pag nagsinungaling ka, contempt ka. Miski naman sa kanila eh. 'Di ba? Miski naman mo sa Senado mga kababayan eh, pag nagsinungaling, contempt. Pagka sa Senado nga pag nakainitan ka ng ulo, contempt ka din eh. Yung binanggit ni Senator Marcoleta, it's not me who said it. So, yun lang. At tayo naman, very positive tayo na malalagpasan natin itong mga paninira dahil talagang based on lies and hindi mo ma-verify yung mga sinasabi nila. Lalong-lalo na yung photo of another cellphone. Sir, kailan mangyayari itong pag-file ng case? It's not for me to decide yung Mga lawyer daw ang magsasabi doon. Nando kaya si Mark Ramos? Tingin nyo, no? Wag na kaya natin topic si Villanueva. Baka mamaya kasama ako dyan sa kakasuhan. Mamaya, sabi nga, yung Big Five daw kakasuhan kasi tinatopic ito eh. Sir, kami naman ang ginagawa lang, yan, kagaya niyan. Kukuha kami, makikinig kami doon sa sinasabi mo, tapos re-reactionan po namin. Ganun lang naman po. No? At ang reaksyon namin, base doon sa kung ano yung sinasabi ninyo at sinasabi nung nagsasabi na sangkot daw ho kayo. Nag-reaction lang kami doon. lawyers are talking about it. Well, last na, kumusta yung pamilya mo? Ano yung sabi doon sa Well, yung family Ang masakit pa daw ho sa kanya, mga bossing. Sa JIL daw po. Sabi kasi, sa JIL magkikita para abutin yung pera. Saklap nun. Simbahan. Tapos yun. Ngayon, kay Bryce, kailangan niyang patunayan ho yun, mga bossing. Bago niya tayo mapapaniwala. Kay Senator Villanueva naman, kay Boy Dila, kay Boss Jewel, kailangan niya din patunayan. Kailangan niya din patunayan sa atin na walang ganong mga pangyayari. Pero kung magtuturuan, doon po sa Congress, doon po sa ganito, may mga congressman po na nabanggit yung mga pangalan pero hindi naman po front page. Kung puro ganon, wala. Ano isipin ng mamamayang Pilipino? Nguso ka ng nguso, turo ka ng turo, hindi mo asikasuhin yung problema mo. Di ba? naman super supportive sa atin. Nakakalungkot lang because they don't deserve it. They have to undergo this kind of demolition job just because of me. Yun lang yung pinakamasakit talaga. Ayun, demolition job daw ho, mga kababayan. Anyway, alisin ko ito. No?